Mga sumusubaybay sa parokya ng Santo Niño de Congreso. Kung ano man po ang dahilan kung bakit wala kayo dito, ay naunawaan po namin. Pero higit na mas mahalaga po sana kung nandito ang inyong presensya. Kasi ang presensya hindi nabibili. At napakaikli ng buhay. Kaya't ang hamon ko po sa bawat isa sa atin, mag-impok tayo ng magandang alaala sapagkat mangisa ng mga bagay na yan ay hindi na bumabalik. At para sa ating pagtanda, meron tayong mga magandang maaala-ala at hindi tayo magiging masungit kapag tayo ay tumanda. Kaya binabati ko po kayo dahil wala po ako sa linggo sa inyong kapistahan dahil meron po kaming isang chapel na ang patron ay Santo Niño. Maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Parang di kayo maligaya. Meron po akong request, pwede po ba? Meron pakisuyo. Payag po kayo? Hindi ko naman kayo papatalunin sa tulay. Pwede po ba? Sundan nyo kung ano yung iuutos ko. At wag niyong tatanggalin hanggat hindi ko po sinasabi. Ito ay sa diwa ng ating tema sa taong ito. Medyo mahaba, no? Pero I have to speak it from the heart. Santo Niño, nagtuturo at gumagabay sa atin na bumaling sa Ama, na ihayag sa Kanya ang laman ng ating puso. Tanungin nyo kay Father Job, kanina ko lang to kinopya pero nasa cellphone ko. Kapag nauunawaan mo ang sinasabi mo, hindi mo na kinakailangang i-memorize, lalabas at lalabas yan sa puso mo. Kaya ito na po yung hihingin ko sa inyo. Taas natin ang ating hintuturo. At iligay natin ito ngayon sa ating labi. Sa diwa ng ating tema, sinasabi sa iyo ni Jesus, huwag ka nang magsalita. Nauunawaan ka na. Kahit hindi ka humingi ng tawad, basang-basa ko ang nilalaman ng puso mo. Wala kang kasalanan sa akin. Nauunawaan ko ang pagkadapa mo. Nauunawaan ko ang hapdi ng pagkawala ng mahal mo sa buhay. Mahal mo yan eh. Hindi ko tinatanggal sa iyo na magtanong. Hindi ko tinatanggal sa iyo na masaktan. Hindi mo na nga kinakailangan pang magsalita. Kasi kapag nagmamahal, batid ng magulang ang nilalaman ng puso ng kanyang anak kahit hindi ito magsalita. Pakibaba niyo na po. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili sapagkat marunong kayong sumunod. At ito ang mayroon kay Jesus, ang marunong sumunod sa kalooban ng Ama. Kasi ang tema natin ay kinakailangang malalim ang relasyon mo. Pag malalim ang relasyon mo, hindi ka pa nagsasalita, nauunawaan ka na. Kasi maraming pagkakataon sa ating buhay, ang salita ay maaring magpalakas at maaring din namang magpahina. Ang salita ay maaring bumuo at maaari din namang makasira. Ang salita ay maaring magbigay ng sigla at maaari din namang magbigay ng lungkot. Ang salita ay maaring magbigay sa iyo ng pag-asa at maaari din namang magbigay sa iyo ng kawalan ng pag-asa. At kung ang nagsasalita ay alagad ng Diyos, lingkod ng simbahan, mas malalim dapat ang binibitawan nating salita. Dahil ang salita ay si Jesus na nagbibigay
buhay. Kuminsan, sa kagustuhan nating hindi tayo masaktan, nakakalimutan natin tayo na pala ang nakakasakit. Kaya nga sa mga sakit na yan, sa mga pagkawalang yan, sa mga bagay-bagay na dala-dala natin, wala tayong lalapitan kung hindi ang batang si Jesus. Ano ba yung mayroon sa bata? Sa bata kasi walang protocol. Sa bata kasi walang standing operating procedure. Sa bata kasi maaring nag-away ngayon, mamaya yan, okay na sila. At ito yung sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo. Pag tumatanda tayo, mas nagiging mapaghusga na tayo. Pag tumatanda tayo, parang akala natin ang galing-galing na natin. Pag tumatanda tayo, para bagang hindi na tayo pwedeng yumuko. Pero nakalimutan natin, kapag mas matanda na tayo, yuyuko na nga tayo. Paalala sa atin kung saan tayo nagmula at kung saan din tayo babalik. Bakit ganun na nga lamang ang galit ng mga Pariseyong ito sa mga alagad ni Jesus? Dahil nga sa kanilang protocol, dahil nga sa standard operating procedure. Minsan din sa loob ng ating simbahan, ganun tayo. Ayaw yan ni Jesus. Magagalit si Jesus. Magagalit kaya si Jesus? Ayaw kaya talaga ni Jesus? O dahil hindi lamang pumapasa sa panuntunan nating bilang tao, sa pagkilala natin sa Diyos, kaya nasasabi natin, ayaw ni Jesus. Ang daming issue sa ating simbahan, issue sa atin kapag nagdadasal, meron ang issue, dapat nakasarado ang kamay pag ama namin. Meron naman ang issue nila, dapat nakabukas. At ang issue at iskandalo sa ating simbahang Katoliko ngayon, yung tinatawag nating fiducia supplicans. Bakit ba basbasan ng mga bakla at tomboy, hindi ba't kasalanan sa Diyos ang mga iyan? Mga kapatid sa pananampalataya, ang sinasabi ng ating Santo Papa, ang ating ipinagdadasal ay yung nagkasala at hindi yung kasalanan. At sila ay nasa irregular na sitwasyon. Wala sila sa regular na sitwasyon. Hinihinga natin sa Diyos na sana dumating ang araw ang mga taong ito'y magbago ng paraan ng kanilang pamumuhay. Who are we to judge? Hinihingi natin sila ng awa sa Panginoon na sana'y ayusin nila ang kanilang buhay. Kung papaano ang isang tunay na lalaki at isang tunay na babae ay nagkakasala din ng unfaithfulness, ng kawalang katapatan sa kanyang asawa, lalaki man o babae. Ang pinagdadasal natin, manumbalik sila at hindi na magkasala. Yun ang sinasabi ng ating Santo Papa. Hindi natin kinakatigan ang pagsasama ng parehong lalaki at parehong babae. At hindi natin sila binabasbasan pang liturhiya. Kaya nga walang ginagamit na panalangin mula sa simbahan, kundi panalangin nang gagaling sa iyong puso. Kasi ang isip ay mapag-usga, ngunit hindi ang puso ng batang si Jesus. Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, sabi ni Jesus. Nagalit ang mga alagad. Bakit sila nagalit? Sapagkat mula na naman sa kanilang kaisipan. Ang dapat lumalapit lamang sa Diyos ay yung mga matatanda. Ngunit itinuturo sa pananampalataya ni Kristo Jesus na ang lahat ay may puwang sa puso ng Diyos. Hindi sa pananaw ng Israelita na matatanda lamang, kundi lahat. Hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata, sapagkat sa kanila naghahari ang Diyos. Tayo rin,
kahit na tayo'y matanda, may puwang tayo sa Diyos. Kahit nagkakamali tayo, kahit nagkakasala tayo, kahit minsan parang pakiramdam natin basag na tayo, at parang tayo hinuhusgahan ng ating kapamilya, ng ating mga kapitbahay, ng mga kasama natin sa simbahan, ngunit hindi ang Diyos. Siya ang bubuo sa atin. Siya ang mapapaganap sa atin. Siya yung liwanag sa dilim. Siya yung pag-asa ng mga nawawalan ng pag-asa. Siya yung kaganapan ng mga taong patuloy na may hinahanap sa buhay. My dear brothers and sisters in the Lord, your degrees, your achievements, your doctorate cannot make you really happy in this world. Anumang titulo natin sa buhay, kung hindi malalim ang dahilan, hindi yan makapagpapasaya sa atin. Tingnan mo ang mga bata. Andan nilang sumaya. Sa simpleng bagay, nangingiti na sila. Kasi puso nila nangungusap. Pag matanda na tayo, mahilig na tayong mga tuwiran. Okay sana kung lahat ng katwiran natin ay tama, pero karamihan ng katwiran natin ay baluktot dahil hindi nakapundasyon sa Diyos. Kaya patuloy nating ipagdasal ang ating parokya na magmalasakitan tayo. Ituring natin ang bawat isa na pamilya. At sa pamilya, walang nagpaparinggingan. Sa pamilya, walang nag-iiwanan. Sa pamilya, walang nagpapataasan. Sa pamilya ay marunong maghintay sa isa't isa. Hindi ba nga sa mga magulang na narito, kapag ang inyong anak ay wala pa at nandun yung iba, sinasabi nyo, mag-iwan kayo para kay kuya at para kay ate? Bakit kapag nagagawa natin sa ating sariling pamilya, hindi natin magawa sa pamilya ng Diyos sa loob ng simbahan? At ito nga po ang binasag ni Kristo Jesus, ang pamilya ko, ang nanay at tatay ko, yung gumagawa lamang ng kalooban ng aking Ama. Hindi po tayo lahat perpekto. Kaya tulungan natin ang isa't isa. Nagagalit po ang mga talangka sa atin. Kasi itunuring natin ang talangka na naghihilahan pababa. Ang totoo po ang talangka ay they push each others up at willing silang maapakan ng iba. At ito dapat ang tunay na lingkod. Tulad ng mga nagdedebosyon sa mahal na sereno, dapat handa kang maapakan ng iba para maabot at marating nila si Jesus. At hindi ka papaapak kung punong-puno ka ng iyong sarili, kung punong-puno ka ng iyong dunong, kung punong-puno ka ng mga bagay na akala mo'y makapagpapasaya sa iyo. Gagayahin natin ang Niño Jesus. Mapagtiwala, mapagpasalamat, umaasa, sumasandig sama sa lahat ng oras, hindi lamang sa mga bagay na masaya, kahit sa mga bagay na malungkot. Hindi ba pag tayo'y masaya, hindi naman natin tinatanong ang Diyos, Lord, ba't ako masaya ngayon? Pero pag may problema sa tayo, pag may nangyari sa atin, tinatanong natin ang Diyos, Lord, bakit sa akin nangyari ito? Mga kapatid, hindi man natin nauunawaan ngayon, ngunit kung matututo tayong magtiwala tulad ni Jesus, maitatawid at maitatawid natin ito. Sa mga kabataan ng parokya, magtiwala kayo sa inyong sarili. Hindi nyo kinakailangan talaga na matataas na degree para itaas ninyo ang inyong sarili. Ang pagtataas ng sarili ay dapat sa malalim na pagtingin ng sarili. Mahal tayo ng Diyos, maging sino man at anuman tayo. May natapos man tayo ay wala, mahal tayo ng Diyos at hindi nababawasan ang pagmamahal na yan.
At kung malalim ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, sino ka para insultuhin mo ang iyong sarili? Just be patient. Matuto ka lang maghintay. At ang mga marunong maghintay, ang siya lamang tumatanggap ng tunay at dalisay na pagpapala sa Diyos. Mga kabataan ng kasalukuyang panahon, may mga pagkakataong tayo madadapa. Tayo'y babagsak, ngunit huwag kayong susuko. Ang mahalaga, patuloy kayong maniwala sa Diyos at patuloy din kayong maniwala sa inyong sarili na isang araw, mararating at mararating nyo rin ang inyong pangarap dahil sa grasya at awa ng Diyos. Tulungan natin ang isa't isa, babaling tayo sa Ama ng dahil kay Jesus. Dahil si Jesus ay nakatagpo ng kapanatagan, ng kagalakan, ng tapang at lakas, kayang akapin kahit kamatayan. Huwag lang naman tayong maiwan sa imahe ng batang si Jesus. Sa bawat sulyap natin ng batang si Jesus, huwag nating kalimutan ang Jesus sa krus. Ang ating kaligtasan, ang ating paghihilom, at higit sa lahat, ang ating kaganapan. Amen.